usually mga ayaw sa mga ano, yung mga ibang color ng skin na mga nandito. Kahit pa ano ka, kahit pang anong status mo, basta iba yung color mo, ina-associate nila as hindi ka originally here sa Canada. The crowd of masked men dressed in black came to be heard, taking over this Niagara Park for a rare public rally. Canada is being pillaged, raped, and burned! Calling themselves Second Sons and billing their group as a Canadian men's nationalist club. What is your fear about where this could lead to? Well, definitely violence. I think the Second Sons have said that they're not just a social club. Their leader, Jeremy Mackenzie, seen here doing what appears to be a Nazi salute. He also founded Diagolon, considered by police an extremist militia-like group. Below a monument for Major General Isaac Brock, who died fighting back an invasion of Canada in 1812, Mackenzie questions the modern definition of Canadian. Now we are told that name belongs to anyone and everyone who comes here. You know. Sundo lang tayo sa aking asawa. As usual. Umulan na naman. Grabe ang panahon, panay ang ulan. Parang last year hindi naman nagganito, yung parang tuloy-tuloy yung ulan. Kahit pa paano naman nung last year, bago mag-snow, maaraw. Ngayon wala. Talaga parang buong linggo yata umuulan. Pero ang galing nga Yung yung kagahapon, 'di ba? Sabi ko umatin kami sa parents band meeting. Hindi ko alam kung anong tawag Pero ano yan, lahat ng school. May east side, west side na mga akala mo mga ghetto no? Doon ko nga nalaman na maganda pala talaga yung parang yung sinalihan ng anak ko yung bunso. Bukod sa pagkakunyari nakuha ka raw dun sa sa band, yung mga banda-banda na yun. May mga yung band activities sa ibang bansa pa. Sana all pupunta sa sinabi last year daw pumunta yung mga band members ng akala ko dati mga pupunta lang ng mga ibang province ng Canada. Hindi. Last year daw galing pa sa US, sa Paris. Maraming pinupuntahan. Kaya pala nung diniscuss na yung budget ng for the year, ang laki, sabi ko, ang laki naman ng budget na. Ang kagandahan nga diyan, talagang transparent lahat ng budget pinapakita talaga ng hindi tulad sa natin sa government natin sa Pilipinas. Transparent lahat ng mga ng mga budget. Nakakalula, ang laki. Yung pala pumupunta sa iba-ibang bansa para mag-compete, para mag-practice. Grabe pumupunta pa sa ibang bansa para sa ganun. All. Sabi ko nga kay JC, pagka mauunahan mo pa kami pumunta sa Paris Kaya galingan mo diyan, sabi ko sa kanya. Iba-ibang level talaga dito. Na nabilib ako sa meeting kagahapon. Parang ang lungkot ng panahon, grabe. Pero mas nakakalungkot yung balita na kumakalat ngayon, hindi kumakalat, nabalita na sa CBC News Yung mga mga racist na mga group, white supremacy group dito sa Canada. Nabanggit ko na to ng partially sa isa kong video na meron palang ganong mga grupo na dumadami ngayon dito sa Canada. Dati raw mga nasa US lang yun mga yun. Ngayon meron na rin sila sariling grupo rito at nasa iba-ibang mga provinces. Fight club groups. Parang talagang pinapakita nila na sila na alam mo yun, yung parang alam mo yun sa mga fight club, yung mga ganon, yung mga ginagawa nila. Yung palabas na fight club. Saka pinapakita nila na violente sila. Ang pangalan ng grupo nila, meron pa yung Second Son. Dalawa yung grupo na yun Pero yung pinaka tumatak yung Second Son kasi sila yung sumali sa rally nung yung Canada First na rally. Yung merong mga nahuli. Sila yung parang active ngayon. Saka sila yung hindi sila nagtatago per se,
pagka nagpo-post sila, binablurred nila yung mga mukha nila, tapos binablur nila yung kanilang mga kung saan yung area na pinagpa-practicean nila, pinagtitrainingan nila. Pero meron sa Ontario yata yun, parang open field pa yung pinag-aanohan nila, parang pinagtitrainingan nila na pinapakita nila na violent na talaga suntukan talaga eh. Ang nakakatakot kasi niyan, yung mga sinasabi nila na mga white supremacy nga, usually mga ayaw sa mga yung mga ibang color ng skin na mga nandito. Kahit pa kahit pang anong status mo, basta iba yung color mo, ina-associate nila as hindi ka originally here sa Canada, na wala kang karapatan na manirahan dito, maglagi sa Canada. Yun yung mga nakakatakot. Saka meron pa kasi baka yung mga nananakit sila, ganyan. Akala ko dati sa US lang yung mga ganyang balita. Meron din pala rito sa Canada niyan. Pero buti malayo kami doon sa sa may banda sa may yun eh, sa Niagara Falls. Mamaya na natin tuloy at nandito na yung asawa ko. 'Di ba? Natapos yung ang tawag doon sa pinuntahan pala namin yung open house. Ngayon yung sa high school namin. Kakaiba yung dito no. Yung high school dito. Kasi naalala ko nung una akong nakakita dito ng mga high school, kasi alam ko yung malapit dito sa amin, yung Crocus High School yan. Ngayon pagka nag-i-skateboard ako, nadadaanan ko ng mga bata na mga nagyoyosi. Yung casual lang na katabi school, nasa side sila, nagyoyosi. Sabi ko okay dito, pwede magyosi lang yung mga bata. Diba dyan sa Pilipinas, hindi ka bawal magyosi yung mga bata pagka high school sa mga yung kunyari lalabas ka lang, yosi break, ganon. Dito pwede. Tapos ngayon na-confirm ko dun sa school ng anak ko sa may sinabi yung vice principal na kasi ganon, pagka minsan lumalabas sila, tumatagal sila sa smoke break nila. High school merong smoke break. Hapnin. Kakaiba ano masasabi mo? Puta, digal nga rito yung chongke no? Yung pa kaya mga ganyan. Kaya lang parang at the ripe age ng high school, okay lang pala yung nagyoyosi rito. Wala lang, nagulat lang ako. Talaga parang kahit medyo matagal ka na rito, pag may mga nalalaman kang ganyan na hindi ka sanay na ginagawa sa Pilipinas, magugulat ka talaga Pero maganda naman yung pinunta namin yung school niya, tapos pinakilala kami sa mga teachers niya. Yun. Tapos maraming mga clubs, mga parang inaano nila dun na yung high school nila dito, yung dun sa Nilin, parang more on sila, parang sa mga French class meron din sila. Sabi ng nanay niya, si Rochelle, sa high school namin, sa anak namin, kumuha siya, sumali siya sa mga clubs kasi kailangan niya yung mga extracurriculars, kailangan niyan dito. Hindi tulad sa Pilipinas na more on, alam mo yun, hindi masyadong pinapansin yung mga extracurriculars. Dito mahalaga kasi nilalagay nila yun sa resume nila pagka kunyari sila nag-a-apply ng first job nila, yung mga ganyan, tinitingnan din. Nga rito, parang yung high school dito, pagka nakatapos ka ng high school, para ka na rin nakatapos ng vocational school natin dyan sa Pilipinas, yung mga 2 years na mga rep and aircon, yun yung mga vocational school dyan sa yung mga welding, mga ganyan. Dito lahat yun inaaral sa high school, para kahit magtuloy ka na ng trabaho mo after high school mo, laban na, no? Teka, ano ba yung kinikwento ko kanina? Ay, tungkol sa mga sa mga fascist na na mga group pala. Parang inaano na rin sila, parang tinatag na rin sila ng mga pulis dito na na parang dangerous na rin sila. Na kinikip an eye na sila ng mga authorities dahil nga parang medyo nagiging extremist na sila. Na nakakatakot na sa hindi lang sa mga mga immigrants, pati sa mga ibang Canadians na hindi nila kakulay. Di ba ganyan yung mga nangyayari dati sa US, na bigla na lang may mga nananakit kasi
ano ka, ibang race ka, mga ganyan. Yung nakakatakot sa mga ganitong bansa. Sa Pilipinas, wala naman masyadong ganyan. Peaceful loving mga Pilipino, no? Pera lang ngayon sa mga nangyayari. Dapat saktan yung mga kurakot na officials natin sa gobyerno. Visit, pagka nanonood ka parang niloloko na lang talaga yung mga tao Parang alam mo yun, puro drama na lang. Nawawala na sa issue. Ay nako, Philippines. Tapusin ko na tong video na to para meron tayong ma-upload. At magluluto pa yata ako. Wala pa pala kaming pagkain. Ako ang tagaluto na yun. No? Sige na. Like, share, subscribe yung mga. Alam nyo na yun Sige na, paalam.